Good day everyone. Ako po si Pastor Christian Labina. Welcome back po sa ating channel GPTV or Grace Promoter TV. Nandito naman po tayo para talakayin ang isang pinakamahalagang paksa ngayong araw. Okay, tungkol po ito sa salitang kaligtasan. Okay, ang tema or paksa na pag-uusapan natin ngayon ay maaari bang mawawala or mawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano? Maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano? Ito po ay usapin tungkol sa kaligtasan ng isang Kristiyano or tungkol sa tunay na Kristiyano. Bago po natin tatalakayin yan, konting review lamang po sa nakaraan nating topic about faith or tungkol sa pananampalataya. Doon natuklasan natin, napaliwanag natin doon na mayroong tatlong uri ng pananampalataya. Una doon yung intellectual na pananampalataya, temporary faith, at saka yung tinatawag na temporal faith, at saka ang panghuli doon ang talakay natin yung tinatawag na true faith or faith that saves. Ngayong araw po, okay, ang tatalakayin nating paksa or tema, topic, maaari bang mawala ang kaligtasan? Okay, kaligtasan ng isang Kristiyano. Bago po siguro natin sagutin yung klaseng tanong na yan, ay dapat siguro alamin muna natin kung anong ibig sabihin ng salitang Kristiyano. Eto mga kapatid or mga kaibigan, mga dear viewers, ang ibig po sabihin ng salitang Kristiyano, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang isang bansag sa tribo o lahi. Hindi lang nang ipinanganak ka sa lipunang Kristiyano o isa kang reliyosong tao, marunong magdasal, o magbasa ng Biblia, kundi ang pagiging Kristiyano ay yung paglalagak ng isang tao ng kanyang buong pagtitiwala kay Kristo. Isang pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo o pananalig sa kamatayan ni Kristo, paglibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung ibig sabihin ng Kristiyano. Yung kaligtasan na sinasabi natin, yung kaligtasang pang-spiritual na binigay ni Kristo sa atin nung siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo, depende po kapag ang tao ay maniwala dito. Pag hindi niya po matatanggap yung tinatawag na kaligtasan. So, yun po yung ibig sabihin ng tanong natin kanina, yung kung mawawala ba yung kaligtasan ng isang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano po, yung mga taong naglagak ng kanilang tunay na pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Ngayon ang tanong, maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano? Sagot po natin dyan, hindi mawawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano. Bakit, Pastor? Maaari ninyong tanungin, bakit, Pastor, hindi mawawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano? Siguro, sa araw na ito, meron po tayong 4 na topic na tatalakayin tungkol sa kaligtasan ng Kristiyano. Okay? Sa tanong kanina, maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano? Sagot po natin, hindi mawawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano. Kapag ikaw, tao, naniniwala kay Kristo na si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan, siya ay inilibing at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw, yung faith o yung pananampalatayang meron sa iyo, pag nilagay mo doon kay Kristo sa finished work of Christ in the cross of Calvary, okay, ligtas na tayo noon kasi ganun din yung ginawa ko. I'm telling you right now, kasama kita papunta ng langit. Ngayon, ang question, mawawala pa ba yung binigay sa atin na kaligtasan ng Panginoon? Sagot po natin, hindi na mawawala yon. Bakit, Pastor, hindi mawawala? Unang topic, ito po ang unang rason natin. Yung tinatawag na because of the nature of grace. Number 1 po yon. Sa Tagalog, ang likas na katangian, okay, ng biyaya. Or ibig sabihin, ang likas na katangian ng grasya ng Panginoong Hesukristo na binigay sa atin. Because of the nature of grace. Lagi nating tandaan mga kapatid, salvation is by grace alone. Okay, pag sinabi mong grace, unmerited favor, yung bang hindi ka karapat-dapat bigyan, pero binigyan or pinagkalooban ka. According sa book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith. It is not of your self, it is the gift of God. Yung word na it is the gift of God na sinabi sa Ephesians 2:8 and 9, yung word na for by grace you have been saved through faith. Yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Not by works so that no one can boast.
Hindi sa pamamagitan ng magagandang gawa, kundi nang sa gayon, walang tao ang pwedeng magyabang sa Panginoon. Yung verse pa lang yun mga kapatid, enough na evidence na tinatawag natin yung nature of grace, evidence sa nature of grace, na salvation is by grace alone. Kasi walang bagay na dapat ma-inlove ang Panginoon sa atin eh. Walang kaaya-ayang bagay na meron sa atin kasi tayong lahat ay makasalanan. But because of His grace, He saved us from the penalty of our sin. According sa book of Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God brings salvation has appeared to all men. So sa madaling sabi, because the grace of God that brings salvation. And what is the grace of God? Yung tinatawag na unmerited favor. Yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, kung saan nag-meet ang love, justice ng Panginoon. Yun yung tinatawag na grace. Ginawa ni Kristo sa atin yun dahil walang capable na makabayad sa kasalanan natin. Only the Lord Jesus Christ. Nung ginawa niya yun, nung inoffer sa atin ng Panginoon ang salvation as a free gift, yun yung tinatawag na grace. Kaya nga, for the grace of God brings salvation has appeared to all men. Nagpakita sa sangkatauhan according sa book of Titus. Kaya walang rason ang tao na sasabihin niya balang araw, hindi namin alam yan. If you are interested mga kapatid, meron pa po dito mga verses na supporting kagaya ng Acts chapter 15 verse 11. Hindi ko na lamang po i-mention sa inyo yan, pero doon yung makikita pa rin ninyo doon yung by the grace of God. Palagi niyo yung makikita doon. Romans chapter 3 verse 24, Romans chapter 4 verse 4 and verse 16, 2 Corinthians chapter 8 and 9. Ang nilalaman niyan dahil sa dakilang kayamanan ni Kristo, okay po, kahit siya ay sobrang yaman, pero for the sake of us, naging poor si Christ. Titus chapter 3 verse 7. Yan po yung mga supporting verse natin about salvation is by grace. Now, pag sinabi kasi natin grace mga kapatid, okay? Pag sinabi natin grace, meaning exclude works. Okay? Meaning salvation is a free gift from God. Hindi mo pwedeng paghirapan yon. Kagaya ng sinabi ng Ephesians 2:8-9 kanina, for by grace you have been saved through faith. Pag sinabi natin grace, exclude works. Sa madaling sabi, free gift lamang ang salvation na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin mga kapatid. Anyone who believes in the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ will be saved. Ganun lang kasimple. At ang ultimate na pinakamalaking sampal sa harap ng Panginoon kapag ang tao tinanggihan ang free gift ng Panginoon na offer sa katauhan. Number 2, under sa salvation is nature ng grace. Ikatlo dito, yung tinatawag grace produce good works in the life of believers. Okay, pag sinabi mo, if you are saved by the grace of God, then it will produce good works. Yung good works na yon will last forever in the presence of God. Number 2, because of the perfect righteousness of God requires of us. Sa madaling sabi, hindi mawawala ang kaligtasan because, number 1 doon, the nature of grace. Pangalawa dito, yung tinatawag natin na because of the perfect righteousness of God requires of us. Ito mga kapatid, tatalakayin natin kasi isa ito sa pinakamahalaga. Sa madaling sabi, walang papasa sa standard ng Panginoon pag sinabing perfect. Kaya nga sabi ni Christ sa kanyang mga disciple, be perfect as my Father in heaven is perfect. So ang question, walang perfect na tao. Eto, take note mga kapatid, self-righteousness cannot save us. Eto sinabi ng verse, Romans chapter 3 verse 20. Okay? No one will be declared righteous in his sight by observing the law. So sa madaling sabi, self-righteousness cannot save us. Kasi bakit man sinabi sa book of Romans chapter 3 verse 20, walang maide-declare or maihahayag sa presensya ng Panginoon na magiging tapat or righteous, matuwid by observing the law. Ito pa, Titus chapter 3 verse 5. He saved us not because of the righteous things we have done. Okay? Niligtas tayo ng Panginoong Hesukristo hindi dahil sa ating mga matutuwid na ginawa, kundi niligtas tayo ng Panginoong Diyos dahil sa Kanyang grasya sa ating buhay. Kaya nga, self-righteousness cannot save us. According to these verses,
Ito po ang pinakamatindi. Isaiah chapter 64 verse 6, all of us who have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags in His presence. Lahat tayo, sabi niya, para tayong mga unclean, or dineclare tayo na unclean, marurumi sa presensya ng Panginoon. At lahat ng mga matutuwid na ginawa natin para lang trapo sa presensya ng Panginoon. That is why, because of the perfect righteousness of God requires of us, walang papasa kahit isa. Kaya nga, according sa book of Romans chapter 3, verse 10, there is no righteous, not even one. Sa requirements ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo papasa because of these verses. Sinabi ng mga verses na ito. At ito ang nakaganda sa ginawa ng Panginoon. Only imputed righteousness will satisfy God. Okay? Yung salitang imputed, inilagak na katuwiran o kabanalan ng Panginoon sa ating buhay. Okay? When we believe the gospel, it is according to the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4, sabi ni Apostle Paul, first and foremost, I pass on to you what I received first, that Jesus Christ died for us according to the scripture, He was buried according to the scripture, and rose again on the third day according to the scripture. Yun yung unang pinasa ni Kristo na una niyang natanggap sa Panginoon. When we believe that kind of gospel, okay, it is His own perfect righteousness given to us as a free gift and put on our record. Ganun po katindi ang salvation na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin, mga kapatid, merong pagbabago na nangyari sa presensya natin, sa pagkatao natin. Although hindi man natin naramdaman, but it is according to these verses, merong changes na yung perfect righteousness ng Panginoon through Christ our Lord, nung tinanggap natin siya, parang yun ang isinuot ng Panginoon sa atin para mailagay sa sarili nating record. Kasi nga, walang gumagawa ng tama sa presensya ng Panginoon. Lahat na mga ginagawa natin para lang itong trapo sa presensya niya. Para matakpan yung ganong klase, okay? Para matakpan yung ganong klase ng mga reasons according to these verses, nung tinanggap natin si Kristo, yung perfect righteousness ni Christ, yun ang inilagay ng Panginoon on our record. Nang sa gayon, sa bawat tingin niya sa atin, nakikita niya ang kalwalhatian ng sarili niyang anak. Ito po mga kapatid, according to the book of Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation of everyone who believes. Yan yung sinabi ni Apostle Paul. Hindi ko pinagkakahiya ang salvation na pinagkaloob ng Panginoon. Okay? Para sa mga taong willing maniwala nito. Anyone who believes. Kaya nga, by faith, yung word na faith na sinasabi natin. For in this gospel, for in the gospel, a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith. Okay? Yung tinatawag na righteousness ng Panginoon is revealed. And this righteousness, matatanggap lamang natin, mga kapatid, by faith. Now, if you put your faith in the finished work of Christ in the cross of Calvary, I tell you, yung righteousness ng Panginoon, napapasa atin na yon. Hindi ako may sabi, mismo ang verse ang nagsabi. Jump po tayo sa Romans chapter 3 verse 21. Now, a righteousness from God apart from the law, okay, by observing the law, has been made known. Pinakita sa atin or pinaalam sa ating lahat yon, made known to us. Pagdating sa verse 22, this righteousness from God comes through faith in Christ Jesus. Yung perfect righteousness ng Panginoon, matatanggap yun sa pamagitan ng pananampalataya through Jesus Christ our Lord. Ganun ang requirements ng Panginoon. Ganun ka-standard ng Panginoon. Walang pabor-pabor, mga kapatid. Kaya nga, yung perfect requirements ng Panginoon, perfect righteousness, walang nakagawa nun. Only the Lord Jesus Christ. Salamat na lang kasi merong Kristo na namatay sa cross ng Kalbaryo na willing mag-offer ng perfect righteousness ng Panginoon sa individual na tao na willing tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Yan yung sinabi ni Apostle Paul. Siya na walang kasalanan, ginawang makasalanan, nang sa pamamagitan niya, tayo ay magiging righteousness ng Panginoon, magiging matuwid sa presensya ng Panginoon. Ganon kaganda ang offer ng Panginoon sa atin, mga kapatid.
Paul's declaration in Philippians chapter 3 verse 9, and be found in him nothing have righteousness of my own that comes from the law, but which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God, and it is by faith. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo. Meron akong title ganito, sabi niya, mula ako sa tribo ni Benjamin. Kung sa law lang, expert ako sa law. Circumcised in the 8th day, I have everything na meron na pwedeng ipagmamalaki ng isang apostol, meron ako niyan. Pero sabi ganyan ni Apostle Paul, i-compare ko sa pinagkaloob ng Panginoong Hesukristo sa akin, and be found in him not having a righteousness of my own that comes from the law. Sa pamagitan niya yun, sabi niya, that comes from the law, by which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God, and is by faith. Ganon gi-express ni Apostle Paul yung kanyang naramdaman nung tinanggap niya si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, ang question, mawawala ba ang kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon sa isang tunay na mananampalatayang Kristiyano? Sagot natin hindi. Kasi bakit man? Yung righteousness ni Christ, yung pagiging matuwid ni Kristo, yun ang ibinigay sa atin ng Panginoon nung tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin. Hindi kasi ang Panginoon kasi mga kapatid, hindi yan parang tao na kapag ganahan siya, may nakita siyang maganda sa kapwa niya, ganadong-ganado siya magbigay. Nagdaan ang mahabang panahon, may nakita siyang hindi maganda doon sa binigyan niya, babawiin niya yung binigay niya. Ang Panginoon kasi mga kapatid, nung binigay niya sa atin ang salvation, hindi niya na binabawi yon. Ganon ka-gracious ang Panginoon sa atin. Pangatlo dito, yung tinatawag na mawawala ba pastor ang kaligtasan ng isang believer o isang mananampalatayang Kristiyano? Ang sagot natin, no. Why? Because, eto mga kapatid, the scope of salvation. Ibig sabihin, yung saklaw ng kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Marami na nagsasabi na ang salvation na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin is only for the forgiveness of our sin. Wala namang argumento doon. Tama yun. Ang salvation na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, forgiveness of our sin. Pero hindi doon nagtatapos mga kapatid. It includes provision, okay, and it include relationship. Yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon, kaya nga saklaw ng salvation is not only for the forgiveness of our sin. Minsan ang iba akala nila hanggang doon lang. No. Ang totoo niyan mga kapatid, ang saklaw ng salvation is not only forgiveness of our sin. Kasali doon yung provision ng Panginoon sa ating mga buhay. Mamaya mapag-usapan natin yung provision ng Panginoon sa ating buhay. Pangalawa doon yung relationship na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Okay? Forgiveness, provision, and relationship, and many more. Nagbigay ako dito ng tatlong mga example. Okay? Tatlo lang. Tatlong example lang. I hope na magiging sapat na po ito. Number 1 dito, yung word na provision ng Panginoon. There is a new divine birth na nangyari. Okay, nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, number 1 dito, nagkaroon tayo ng tinatawag na new divine birth. Isang uri ng klase ng bagong kapanganakan, yung being born again. Ang tawag dyan mga kapatid, regeneration. According to the book of Titus chapter 3 verse 5, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Ayan, take note po natin yung mga kapatid ha. Yung tinatawag na regeneration. Pinanganak tayong muli ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. Dagdagan po natin ng verse. 1 Peter chapter 1 verse 23. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable seed. Ibig sabihin yung hindi nabubulok na uri ng binhi. Through the living and enduring Word of God. Kaya nga, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, sabi ni Apostol Pablo, having been believed, you are marked with the seal of the Holy Spirit. Kaya nga, nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin mga kapatid, pinanganak tayong muli, hindi in physical, but in spiritual aspect of our life. Through what? Through the Word of God, by the working power of the Holy Spirit. Minsan, akala natin, simpleng storya lang ng Biblia yon. But actually mga kapatid, katotohanan ito na dapat nating maunawaan, not by feelings.
Nakabase ito sa ating pangunawa sa salita ng Panginoon. Isa sa example ng provision ng Panginoon. Kasi bakit man, ang tao pag pinanganak, hindi na pwedeng ipanganak pang muli. Same sa prinsipyo ng Panginoon. Kapag ikaw ay iniligtas niya, hindi ka na pwedeng iligtas pang muli kasi nga ligtas ka na. Nung ipinanganak tayo sa spiritual na aspeto sa pamagitan ng banal na espiritu, mga kapatid, sapat na yun na evidence. Okay, sapat na yun na ebidensya na tayo ligtas. Not by feeling, pero but by understanding, but by knowledge sa salita ng Panginoon. Number 2, okay, we have eternal life. Isa yun sa provision ng Panginoon. Pag sinabi kasi nating eternal, okay, eternal is eternally. Okay, which means forever. Kaya nga ang offer ng Panginoon sa atin, not only forgiveness of our sins, but also eternal life of anyone who believes in the name of our Lord Jesus Christ. Means forever. Kasi kung hindi eternal yun, dapat hindi i-offer ng Panginoon sa atin ang eternal life. Dapat life lang. Pero bakit ginamit niya eternal life? Kasi nga forever yun. Provision ng Panginoon. Okay, number 3, we have been given righteousness of God. Yung tinatawag natin kanina, the imputed righteousness of God is enough. Dinamit sa atin ng Panginoon yung sarili niyang righteousness, sarili niyang katuwiran sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin, mga kapatid, actually, hindi na tayo nakikita ng Panginoon. Nakikita niya yung sarili niyang anak na si Kristo sa ating buhay. Kaya nga, hindi niya na pwedeng baguhin yung sarili niyang declaration kasi bakit man imputed, meaning inilagak or iniligay ng Panginoon yung sarili niyang katuwiran sa ating mga buhay. Mawawala ba, Pastor, ang kaligtasan ng isang believer? Ang sagot natin, no. Why? Ito po yung ika-4 na rason. Because of the very character of God. Yung very character ng Panginoon. Mayroong 10, pero 3 lang po yung kinuha ko na example natin. Because of the very character of God. Number 1, God is omniscient. God knows everything. I hope agree kayo dyan, mga kapatid. Alam ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. From this day forward, alam niya na ang mangyayari. Kaya nga, alam ng Panginoon na ikaw tatanggap, maniniwala sa kamatayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo yun sa aking word. Alam niyo ng Panginoon na darating ang panahon, pagdating ng 2008, December 29, maniniwala ako sa kamatayan ng anak niya sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo yun. At alam niya rin pagkatapos ko tanggapin si Kristo bilang Diyos tagapagligtas ng buhay ko, kakagawa at makagagawa pa ko ng mga pagkakamali. Pero simply because the Lord is in love, mahal niya tayo mula sa kawalan, mula sa pagiging imperfect, okay? Hindi tayo deserving, pero nagmahal lang naman talaga ang Panginoon. When He said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, hindi ibig sabihin yun na hindi niya alam na magkakasala kapag tinanggap mo si Kristo. Alam niya. Pero ganun lang talaga magmahal ang Panginoon, mga kapatid. Hindi pa ba sapat yun na conviction sa bawat isang tao na kapag tinanggap natin si Kristo, ang offer na eternal life ng Panginoon, offer ng Panginoon na forgiveness, offer ng Panginoon ng salvation is forever? Sa word pa lang na love ng Panginoon, sapat na na-evidence mga kapatid. Pangalawa dito, God is eternal. Pag sinabi mong God is eternal, wala siyang umpisa at wala siyang katapusan. Ang sanlibutan natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang sanlibutan natin, merong umpisa. Pero ang Panginoon na naglikha ng lahat ng bagay na ito, walang umpisa at walang katapusan. Kaya nga, it is possible for Him to offer eternal life. Kasi nga, He is eternal. Now, if you want to believe that eternal, if you want to receive that eternal life, just put your faith in the finished work of Christ in the cross of Calvary. Pangatlo dito, mga kapatid, because of the very nature of God, sa pangatlo dito sa topic natin na ito, God is immutability. Pag sinabi mong immutability, God is unchangeable. Meaning, kailanman hindi nagbabago ang Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, mga kapatid, ang sarap sa part natin na magbigay kapag ang tao mabait sa atin.
Ang hirap sa part natin magbigay kapag alam natin yung tao hindi mabait sa atin. Pero ang Panginoon mga kapatid, either way, ganun talaga ang Panginoon, hindi nagbabago kailanman. Alam niya na pag i-offer niya sa iyo ang eternal life, yung salvation na yon, alam niya na makakagawa at makakagawa ka pa rin ng mga pagkakamali. Pero simply because God is immutability, ibig sabihin unchangeable, hindi siya kailanman magbabago, ganun lang yung offer niya sa ating lahat. Yung word na salvation, kailanman hindi niya pwedeng baguhin yon. For God's gift is irrevocable. Yung eternal life na meron sa atin ay gift galing sa Panginoon. At kailanman hindi niya na pwedeng bawiin yun. Kasi bakit man? God is love. God is immutability. God is eternal. God is omniscient. At marami pa pong bagay tungkol sa karakter ng Panginoon. Ngayon ang tanong, na talakay na natin kung mawawala ba, okay, ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano. Sagot natin, no, because of these things na natalakay natin. Ang question ko na lang ngayon mga kapatid sa inyong lahat, ang tanong ko ganito, paano ko malalaman na ako nga ay ligtas na? God bless us all. Hello everyone, thank you for watching our video. Please do subscribe to our channel and